Sandali muna. Huwag mo pang isara ang zipper ng maleta mo. Kung iniisip mo na pwede ka pa ring mag-pack na parang 2019 pa rin ang airport rules, delikado ka nang magkamali. Welcome sa bagong travel reality ng 2025 papuntang 2026. Iba na ang sistema ngayon. Hindi na ito yung bahala na, palalampasin naman. Mas matalino na ang scanners, mas agresibo ang security checks, at mas mabigat ang kapalit ng isang simpleng pagkakamali. Noon, kapag may nakita sa X-ray, mano-mano lang ang check. Ngayon, algorithm na ang nagde-decide. Pattern ang binabasa, behavior ang sinusuri. Isang maling item lang, kahit mura, kahit mukhang walang problema, pwedeng mag-trigger ng delay, secondary inspection, interrogation, multa, o mas masakit pa, confiscation sa harap mo. At tandaan mo ito, hindi na lang baril o bomba ang hinahanap na yon, pati vitamins, power banks, vape, smart luggage, gadgets, at kahit souvenir, pwedeng maging dahilan kung bakit tatawagin ka sa gilid at bubuksan ang bag mo isa-isa. Ito ang masakit na katotohanan. Hindi mahalaga kung wala kang masamang intensyon. Sa mata ng airport security, rules lang ang umiiral. Hindi dahilan, hindi paliwanag. Marami ng biyahero ang nasirahan ng bakasyon, na-miss ang flight at napamura sa sarili dahil lang sa isang maliit na item na akala nila ay okay lang naman. Oo, dati pwede, pero ngayon, iba na. At makinig ka ng mabuti. May dala ka, sigurado ako, isang bagay na parang normal lang sa'yo, pero sa airport rules ng 2025 hanggang 2026, red flag na pala. Kaya bago mo isara ang maleta mo at sabihin, ayos na to, panoorin mo muna ito hanggang dulo. Mas mura ang magtanggal ng isang item ngayon kaysa magbayad ng multa, ma-interrogate o masira ang biyahe na matagal mong pinag-iipunan. Simulan natin sa pinakakaraniwang pagkakamali na patuloy na ginagawa ng napakaraming biyahero, ang pagdadala ng mga gamot at bitamina na inilagay lang sa ziplock o maliit na lalagyan. Mukhang praktikal, mukhang maayos, mukhang travel hack pa nga para makatipid sa espasyo. Pero sa mata ng airport security ng 2025 hanggang 2026, ito ang isa sa pinakamabilis na paraan para ma-flag ka. Ganito na ang realidad ngayon. Kapag ang gamot mo ay wala sa original na bote, walang label, walang pangalan, walang dosage, automatic red flag ka. Hindi na ito usapin ng para saan yan o vitaminas lang po yan. Ang unang tanong ay, ano ito, saan galing at kanino? May mga pasaherong sa Japan pa lang, itinapon na sa harap nila ang daang-daang dolyar na halaga ng supplements at skincare products kahit legal naman dahil lang wala sa original packaging. Walang refund, walang sorry, tapos ang usapan. Mas delikado pa ito sa ilang bansa sa Middle East. Sa mga lugar tulad ng Dubai, may mga gamot na kahit may reseta ka pa ay restricted o outright banned. May mga biyahero na na-flag kahit transit lang dahil ang laman ng bag nila ay nasa restricted list ng bansang dinaanan. At ito ang mas nakakabigla para sa marami. Sa ilang bansa, kung may substance na illegal sa kanila at ito ay nasa bloodstream mo, maaari itong ituring na possession. Hindi mahalaga kung kailan mo ininom, hindi mahalaga kung prescription pa. Ang mahalaga ay kung ano ang nasa system mo. Hindi lang pills ang problema, pati mga medical ice packs na natunaw na at naging slushy ay pwedeng magdulot ng matagal na delay sa TSA. May mga pasaherong na question ng matagal dahil lang sa isang ice pack at nakalusot lang dahil may resibo at lumang boarding pass bilang patunay ng medical need. Kung wala yon, maaaring itinapon lang at tuloy ang interrogation. Kaya ito ang golden rule na hindi dapat mong kalimutan. Original bottle, may malinaw na label, may reseta o proof kung kailangan at may travel documents na madaling ipakita. Huwag mong hayaan na isang simpleng Advil o bitamina ang maging dahilan ng confiscation, delay o mas malala ng legal na problema sa ibang bansa. Kung may nakuha na bang gamot sa iyo sa airport dati, hindi ka nag-iisa
at malaking tulong kung matutunan ng iba mula sa karanasan mo. Simulan natin sa pinakakaraniwang pagkakamali na patuloy na ginagawa ng napakaraming biyahero, ang pagdadala ng mga gamot at bitamina na inilagay lang sa ziplock o maliit na lalagyan. Mukhang praktikal, mukhang maayos, mukhang travel hack pa nga para makatipid sa espasyo. Pero sa mata ng airport security ng 2025 hanggang 2026, ito ang isa sa pinakamabilis na paraan para ma-flag ka. Ganito na ang realidad ngayon. Kapag ang gamot mo ay wala sa original na bote, walang label, walang pangalan, walang dosage, automatic red flag ka. Hindi na ito usapin ng para saan yan o vitamins lang po yan. Ang unang tanong ay ano ito, saan galing at kanino. May mga pasaherong sa Japan pa lang itinapon na sa harap nila ang daan-daang dolyar na halaga ng supplements at skincare products kahit legal naman dahil lang wala sa original packaging. Walang refund, walang sorry, tapos ang usapan. At kung akala mo mahigpit na ito, hintayin mo ang susunod. Isang gadget na halos lahat tayo ay may dala, pero isang maling number lang, diretso sa basurahan ng airport security. Aminin natin, halos lahat tayo may takot na malobat sa biyahe, kaya ang instinct ng maraming traveler ay magdala ng pinakamalaking power bank na kasya sa bag. Yung tipong pakiramdam mo kaya nitong buhayin ng buong row ng upuan. Pero sa airport rules ng 2025 hanggang 2026, hindi laki ang problema, numero ang problema. At ang numerong iyon ay watt hours. Ito ang simple pero critical na breakdown na kailangan mong tandaan. Kung ang power bank mo ay below 100 watt-hours, kadalasan walang issue. Kung nasa 100 hanggang 160 watt-hours, posible pa, pero kailangan ng airline approval. Pero kung lampas 160 watt-hours, tapos na agad ang usapan. Bawal. Period. Walang explanation, walang appeal. Ang mas delikado rito, maraming power banks ang walang malinaw na label, kupas na, gasgas na, o third-party brand na hindi na mabasa ang specs. Kapag binaligtad ng airport security ang power bank mo at hindi nila makita ang watt-hour rating, hindi ka nila tutulungan mag-compute. Walang Google search, walang calculator moment. Ang rule ay simple, no label, no mercy. Diretso itong kukunin at itatapon. May mga travelers na nakalusot sa isang international leg, tapos sa domestic connection, biglang na-confiscate ang power bank. Isang terminal lang ang pagitan, pero ibang set ng rules na ang umiiral. Doon nangyayari ang galit at gulat, pero huli na ang lahat. At baka iniisip mo, paano yung laptop ko? Relax, may dahilan kung bakit ang karamihan ng modern laptops ay nasa paligid ng 99 na watt-hours. Hindi yun aksidente, sinadya yun para pasok sa safety limits. Ang tunay na panganib ay yung oversized third-party power bands at charging bricks na walang certification o malinaw na specs. Kaya bago ka pa mag-pack, gawin mo ito. I-check ang watt-hour rating ng power bank mo. Siguraduhing malinaw at mababasa ang label. Kung may duda, huwag nang dalhin. Tandaan mo ito, mas okay ang malubat kaysa ma-delay, ma-interrogate o mawalan ng flight. At kung naiinis ka na sa battery math, mas lalo kang maiinis sa susunod dahil ang next item, kahit maliit at tahimik, tinatrato ng airport bilang aviation equipment. Kung may dala kang drone, kahit pa mini lang ito, huminto ka muna at makinig. Ito ang isa sa mga items na pinaka-nakakapanlin lang sa travelers. Iniisip ng marami, maliit lang naman to, pang vlog lang, tahimik lang. Pero sa matalong maraming bansa at airport authorities, hindi ito laruan. Tinuturing nila itong restricted aviation equipment. Dito madalas nagkakamali ang mga biyahero. Ang DJI Mini o katulad nito ay mukhang harmless, pero pagdating mo sa customs, ibang lens na ang gamit nila. Sa ilang bansa tulad ng Egypt, ang pagpasok ng drone, lalo na malapit sa heritage sites, ay itinuturing na seryosong security violation. Hindi ito simpleng warning, madalas automatic confiscation, may kasamang multa at masusing interrogation. Sa ibang lugar naman tulad ng India, hindi agad-agad ang problema pero mas komplikado.
Hindi ka basta pwedeng pumasok na may drone. Kailangan mo ng online permit bago ka pa sumakay ng eroplano. Kapag wala ka nito, goodbye drone. At huwag mong asahan na madali mo itong mababawi. Maraming papeles, mahabang proseso, at kadalasan hindi na ninsulit ang pagod. Isa pang malaking pagkakamali ng ilang travelers ay ang pagtatago ng drone sa damit o sa ilalim ng gamit para hindi makita. Mas lalong lumalala ang sitwasyon kapag ganito ang ginawa mo. Kapag mukhang sinubukan mong itago ang item, ang tingin na nila ay smuggling, hindi simpleng oversight. Wala nang I didn't know card sa puntong iyon. Kaya ano ang mas matalinong galaw? I-check ang drone laws ng pupuntahang bansa bago ka mag-book ng flight. Gumamit ng official government sites or trusted drone law apps. At kung kailangan mo talagang aerial shots, mas ligtas at dalas mas mura pa ang mag-hire ng local licensed drone operator. Walang stress, walang risk, at walang mawawalang gadget. At kung akala mo tapos na tayo sa mga gadget na kinaiinisan ng airport scanners, hindi pa. Ang next, mukhang normal sa'yo, pero sa X-ray, parang diretso sa galing sa spy movie. Kung may dala kang gadget na mukhang galing sa spy movie, makinig kang mabuti. Dahil sa airport security ng 2025 hanggang 2026, ang mga spy-style devices ay hindi tinuturing na content tools. Security threat ang tingin nila. Pinag-uusapan natin dito ang mga smart glasses na may camera, ballpen na nagre-record, relo na may hidden lens, keychains na may camera, alarm clock na may mic, at iba pang katulad nito. Sa bahay, mukhang astig. Sa biyahe, sakit ng ulo. Ang problema rito, hindi mo sila matatago sa scanner. Sa X-ray, malinaw na malinaw kapag may battery, wiring at circuit board sa isang bagay na dapat wala naman talagang electronics. Doon ka agad na fa-flag for a secondary inspection. Sa maraming bansa, lalo na sa China at sa ilang bahagi ng Middle East, sobrang seryoso ang privacy at surveillance laws. Kapag may nakita silang covert recording device, hindi nila itatanong kung vlogger ka o kung pang YouTube lang. Ang tanong nila ay simple, bakit may dala kang ganito? At ito ang awkward na parte. Kailangan mong ipaliwanag sa isang seryosong customs officer kung bakit ka may dalang nakatagong recording device. Hindi ito masayang usapan. Madalas, ang ending ay confiscation, posibleng multa at delay sa entry. Kahit hindi ka ikulong, sira na agad ang unang impresyon mo sa immigration. Ang golden rule dito ay diretso. Kung mukhang pang-espya, huwag mo nang dalhin. Ikaw ay turista, hindi secret agent. Mas mabuting iwan ng cool tech kaysa magsimula ang bakasyon mo sa stress, interrogation at papel-papel. At kung akala mo ito na ang pinakadelikado, hindi pa. Ang susunod na item ay mukhang pang-relax at pang-tulog lang, pero sa ilang bansa, katumbas na ito ng illegal drugs. Ito ang isa sa pinakadelikadong pagkakamali ng maraming biyahero ngayon, ang pagdadala ng CBD oil, sleep gummies o pang-relax supplements na iniisip mong ligtas dahil legal naman sa bansa mo. Kailangan nating linawin agad ang isang malaking maling paniniwala. Ang label na 0% THC ay walang silbi sa maraming international airports. Sa mga bansa tulad ng Japan, Singapore, Dubai, Indonesia at iba pang may mahigpit na drug laws, hindi sila umaasa sa packaging o marketing claims. May dala silang chemical scanners at testing devices na tumitingin sa molecular composition, hindi sa sinulat sa bote. Ibig sabihin, kahit organic, kahit pangtulog lang, kahit may doctor's note ka pa, kapag may bawal na compound, possession na agad yun. Dito nadadali ang maraming travelers. Iniisip nila, konti lang naman, pang-relax lang, legal naman sa amin. Pero sa batas ng ilang bansa, walang medical excuse clause. Binary ang sistema, legal o illegal, walang gitna. Mas masakit pa, may mga lugar na kahit transit ka lang, pwede ka pa ring ma-flag. May mga kaso na kahit hindi bumaba ng eroplano, nahuli pa rin dahil ang substance ay bawal sa bansang dinaanan. At sa ilang bansa, kahit nasa katawan mo na ang substance, ibig sabihin ininom mo na bago lumipad, pwede pa rin itong ituring na violation.
Kaya ang pinakaligtas na rule ay simple. Kapag may kahit anong duda, iwan mo na. Huwag mong ipagpalit ang ilang oras ng tulog o konting ginhawa kapalit ng detention, multa o criminal case. Sa panahon ngayon, ang pang-relax mo ang pwedeng maging dahilan ng pinakamalaking stress ng biyahe mo. At kung akala mo tapos na ang surprises, hindi pa. Ang susunod na item ay mukhang souvenir lang, mukhang harmless, pero milyon na ang naparusahan dahil dito. Mukha lang itong simpleng gadget, pero sa airport security ng 2026, ang plasma o arc lighter ay parang may nakabikit na malaking karatala na nagsasabing inspeksyonin ako. Oo, sa ilang airport, pinayapayagan pa itong dalhin sa carry-on, pero may isang kondisyon na madalas hindi alam ng mga pasahero. Kailangan may maaasahan at matibay na safety lock. At dito nagsisimula ang problema. Ang salitang safe ay subjective. Ibig sabihin, kahit pakiramdam mo solid at secure ang lock, kapag sinabi ng security officer na hindi siya kampante, tapos na ang usapan. Walang debate, walang appeal, walang nasa manual po yan. Confiscated agad. May mga biyahero nang nawalan ng mamahaling lighter, minsang 400 hanggang 600 dolyarang halaga dahil lang sa pakiramdam ng agent na maluwag ang latch. At huwag mong isiping ilagay ito sa checked baggage dahil automatic bawal din yun. Sa katunayan, sa ilang bansa, mas mahigpit pa ang patakaran. Sa maraming airport sa China, halimbawa, zero tolerance ang policy. Kahit anong klase ng lighter, plasma man o ordinaryo, itatapon agad. Walang paliwanag, walang exception. Kaya tanungin mo ang sarili mo. Sulit ba ang stress, ang extra inspection at ang posibilidad ng secondary screening para lang sa isang gadget na pareho lang naman ang function ng murang disposable lighter? Sa airport security ngayon, mas high-tech ang dala mo, mas mataas ang hassle. Ito ang practical na payo. Iwasan ang plasma at arc lighters kapag bumiyabiyahe. Gumamit ng low-profile basic items o mas mabuti pa, wala na lang. Huwag kang magdala ng bagay na nag-iimbita ng tanong dahil sa airport, minsan hindi kung legal o illegal ang labanan, kundi gaano katagal kang mapipila at maaabala. At ngayon, papunta na tayo sa item na pinakakinakatakutan ng marami, yung akala mong bargain lang pero sa customs pala ay automatic violation. Ito na ang item na madalas nagiging sanhi ng galit, disbelief at comment wars online. Ang peking designer items. Yung bag, relo o accessory na binili mo sa night market, online shop o Class A na sinabing pareho lang naman daw. Sa travel rules ng 2026, hindi na ito simpleng fashion issue, legal risk na ito. Dati, ang focus ng customs ay mga shipping containers ng counterfeit goods. Ngayon, individual travelers na ang binabantayan, lalo na sa mga bansa tulad ng France at Italy. Kapag lumalagpas ka sa Paris o Milan na may suot o dalang peking Louis Vuitton, Gucci o Rolex, pwedeng mangyari ang mga sumusunod. On-the-spot confiscation, multa na umaabot sa libu-libong dolyar at record na maaaring ilink sa passport mo. At eto ang masakit na bahagi. Hindi mahalaga ang intensyon. Hindi excuse na regalo lang yan, hindi ko alam na peke o matagal ko na yang gamit. Sa mata ng customs, isang tanong lang ang mahalaga. Fake ba o hindi? Kapag oo, tapos na ang usapan. Maraming biyahero, lalo na seniors, ang nasorpresa dito. May mga nagsasabing binili lang nila dahil komportable at mura, hindi dahil sa brand. Pero sa customs, ang logo ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi sila papasok sa debate kung unfair ba ito o hindi. Susunod ka lang sa desisyon nila. Ang pinaka-safe na move? Kapag hindi mo binili sa official store o sa kilalang retailer, iwan mo na lang sa bahay. Huwag kang magdala ng kahit anong may kahina-hinalang logo. Mas mabuti ng simple ang suot mo kaysa mamahalin ang multa. Sa 2026, ang fake items ay hindi na lang tungkol sa kalidad o status. Tungkol na ito sa legal consequences. At mas masakit ang multa kaysa sa pride na dala ng peking brand. At ngayon, handa ka na ba para sa item bilang isa?
ang pinakakaraniwang dahilan kung bakit maraming pasahero ang bumabagsak sa airport security? Ito ang mga gamit na akala mo ay pang-araw-araw lang, pero sa airport, itinuturing na armas. Ito na ang pinakakaraniwang dahilan kung bakit maraming pasahero ang nahaharang sa airport security. Mga gamit na akala mo ay normal lang, pang-araw-araw, pero sa mata ng airport rules ng 2025 hanggang 2026, itinuturing na armas. Hindi ito tungkol sa baril o bomba. Ang pinag-uusapan natin ay mga tactical pen, multi-tools na may locking blade, souvenir weapons, mabibigat o matutulis na tools, mga bagay na sa bahay ay walang issue pero sa airport ay red flag. Ang problema, napakalawak ng definisyon ng weapon sa airport security. Halimbawa, sa ilang bansa normal nang ang magdala ng maliit na multi-tool sa araw-araw. Pero sa London, kahit maliit na locking blade ay pwedeng ituring na offensive weapon. May traveler na bumili ng soldering iron sa UK para lang sana mag-ayos ng electronics. Pero sa Heathrow, tinignan ito bilang potential stabbing weapon. Walang debate, kinuha, tapos ang usapan. Mas nakakagulat pa, may mga item na hindi mo aakalain na magiging problema. Isang tape measure ang kinumpiska sa isang transit dahil ayon sa paliwanag ng security, pwede raw itong gamitin bilang panghampas. Absurd pakinggan, oo, pero rules iyon, hindi logic. May hiking stick na habang hawak at sinasandalan ay mobility aid, pero nung tinupi at inilagay sa backpack, bigla naging bludgeon. Iisang item, dalawang interpretasyon. Iyan ang realidad ng airport security ngayon. Kaya ito ang golden rule na dapat mong tandaan. Kung ang isang item ay may talim, matulis, mabigat o pwedeng makasakit, i-check-in mo na. Huwag mong hayaang masira ang biyahe mo dahil sa isang gamit na akala mo ay harmless. Sa airport, mas ligtas ang sobrang ingat kaysa sobrang kumpiyansa. At ito ang pinakamahalagang mensahe ng buong video na ito. Hindi na gumagana ang common sense sa airport rules. Ang masusunod ay pulisiya. Hindi mahalaga kung wala kang masamang intensyon, matagal mo nang gamit ang item o legal naman ito sa bansa mo. Sa 2026, ignorance is not protection. Isang maling item lang sa carry-on mo pwede nang magdulot ng delay, interrogation, multa o sirang biyahe. Gamitin mo ito bilang simpleng checklist bago ka mag-zip ng maleta. Kung may battery, walang label, blade, logo o chemical, mag-isip ka muna kung safe. Kapag may duda, iwan mo na. Mas okay nang magbitaw ng isang item sa bahay kaysa magbitbit ng stress, multa o problema sa airport. Ngayon, gusto kong marinig ang kwento mo. May nakuha na ba sa'yo sa airport na feeling mo ay unfair o katawa-tawa? I-comment mo sa baba, makakatulong iyan sa ibang travelers. Kung nakatulong ang video na ito, i-like mo, mag-subscribe ka at i-share mo sa kaibigan o kamag-anak na mahilig magbiyahe. Sa panahon ngayon, ang pagiging handa ang pinakamurang travel insurance. Safe travels at bago mo isipang maleta mo sa susunod, siguraduhin mong wala kang dalang sakit ng ulo.